Hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So actually, this is my first official video na ginawa. So the purpose of this video is to help yung mga beginner na ngayon kasi madami na yung naghahanap ng mga basic training tutorial. Kasi ngayon madami na yan eh. Marami sa YouTube pero medyo complicated nga. So hindi mo kaagad matututunan yun ng ng isang node lang. So, ngayon, i-explain ko yung mga basic na kailangan mong matutunan pagdating sa trading. And higit sa lahat, ito is libre lang. So, ang gagawin mo lang is like and subscribe mo lang yung YouTube ko, pati na din yung Facebook and TikTok ko. So, para maging updated ka din pagdating sa yung mga i-release kong training video para sa mga beginners. So, itong training course na to is hinati ko sa 10. So, hinati ko siya sa 10 parts para mas maging himay-himay natin yung yung or mas mas ma-explain natin ng maayos yung parts by parts. So, for the first part, so I will discuss yung introduction to trading. So, dito, i-explain ko sa inyo yung basic idea of trading and yung difference niya sa investing. And also, yung overview ng fundamental analysis, technical analysis, market trends, and yung market cycles. So, sa part 2 naman, so dito, bibigyan ko naman kayo ng idea or overview ng trading strategy. And yung mga types ng trading, so yung day trading, swing trading, position trading, tsaka yung scalping. So, i-explain natin yan kapag dating natin dyan. So, sa part 3 naman, so, dito I will explain yung financial market instrument, which is yung spot market, margin trading, derivatives market, future contracts, tsaka option. So, sa part 4 naman, ito yung trading platform, yung mga common terms and simple overview. So, kung paano mag-trade dun sa platform na or paano mag-trade sa BitGet platform. So, sa part 5 naman, so ito yung ituturo ko naman sa inyo yung spot trading. So, i-explain ko sa inyo yung basic buy and sell. Sa part 6 naman, so dito, so isa to sa pinakamalaga para magkaroon tayo ng magandang foundation sa trading. So, i-explain ko sa inyo yung candlestick, yung support and resistance, yung trend line. So, yan. So, yan lang muna. So, siguro magbigay pa tayo in next next video na yun. Pero sa training course na to, ito lang munang tatlo. So, sa part 7, so ito naman yung indicators. So, tuturo ko sa inyo yung mga basic indicators kapag magte-trade tayo. So, ito yung moving average, RSI, Bollinger's Bands. So, ito yung mga basic na madaling matutunan. Then, sa part 8 naman, so, isa rin to sa mahalagang matutunan natin yung risk management. So, dito, i-explain ko yung overview and then yung importance of risk management. Then, sa part 9, so, trading psychology, dito, yung mga kailangan mo lang naman malaman about sa trading psychology. Then, last one is yung demo account. So, dito, tuturo ko sa inyo kung gaano kahalaga yung mag-demo account muna bago tayo mag-invest or pumasok sa real trading. So, we have 10 parts of these training courses. So, please samahan nyo ako, lalo na dun sa mga zero knowledge on trading. So, magiging foundation nyo to sa trading. Kasi, pag natapos nyo tong trading courses nyo na to, magiging maganda yung feed
So actually, madami nga yung tutorial sa YouTube, Facebook, and other social media. Kaya lang, medyo mahirap sila intindihin eh. So dito, i-explain ko sa inyo ng maayos lahat. So karamihan kasi ngayon, puro mentorship na, di ba? Makikita nyo sa mga Facebook. So papasok kayo sa link nila, tapos magbabayad kayo. So dito, libre nga lang. So ang gagawin nyo lang, support nyo lang ako sa social media ko. Tapos kung wala ka pang account, kung bago ka, so pwede mong gamitin yung link ko and yung code. So ilalagay ko sa comment section, tsaka sa description. So let's start dun sa first part ng training course natin, which is yung introduction. So sa first part, so ano ba yung trading? So, trading daw is involves buying and selling assets such as yung stocks, commodities, currencies, or yung cryptocurrencies with the goal of making a profit. So, traders aim to capitalize or market fluctuation, trends, and volatility to generate returns. So, ito based in Google. Pero kung iintindihin natin kung ano ba yung trading, siguro familiar naman tayo dito sa trading. So, sa totoo lang kasi, di lang natin napapansin. Pero araw-araw talaga natin ginagawa si trading. Paano? Paano? Paano natin araw-araw ginagawa si trading? Kasi kapag sinabi nating trading, so ito yung exchanging one item to another. So, meaning, kapag dinala natin siya sa financial market, ito yung nakikipagpalitan tayo ng pera, shares, or coin sa iba't ibang trader sa buong mundo online. Pero isa lang kasi ang goal kapag pinasok natin yung trading, which is maging profitable tayo. So, paano ba tayo magiging profitable? So, simple lang naman. Bibili tayo in lower price and magbebenta tayo in higher price. So, ito yung simple buy and sell. So, ito yung kailangan nating gawin sa financial market. Pero alamin muna natin bakit ba bumababa, tumataas ang isang market. 'Di ba? Simple lang naman eh. Simple economics, supply and demand. Kasi kapag tumataas ang demand nung isang bagay or assets and kulang yung supply niya, tataas yung price niya eh. Ganun siya eh. And then kapag madami naman yung supply and hindi siya masyadong mataas yung demand niya, bababa yung price ng asset na yon. And syempre, nangyayari yan sa any market, sa stocks, commodities, and crypto. And then yung mabilis na pagbaba and pagtaas ng isang asset kasi, ito yung ginagamit ng mga traders para makita tayo ng opportunities to buy and sell in short term. Then sa trading, pwede kasi natin gamitin yung pagtaas and pagbaba ng isang asset sa isang araw, 1 month, 1 week, kahit sa 1 minute pwede tayo mag-trade dyan. So meaning, si trading is short term. And si investing naman is long term. So, okay na tayo sa trading. So, kung meron kayong question dito sa trading, so, pwede naman po kayo mag-comment below para masagot natin yung tanong nyo in next video. So, next, what is investing? So, sa investing, sabi niya, investing involves allocating money or resources to assets such as yung stocks, bond, real estate, cryptocurrencies, mutual funds. So, ito based din ulit sa Google. Pero kung iintindihin natin siya, ano ba yung investing? So, ito yung isang way na pagbili nung isang asset. Kasi naniniwala tayo or yung investor na tataas yung asset na to in the long term. In form of income payment or capital gains.
So, in many ways, nagagamit natin yung salitang investment, di ba? So, ano ba yung isang example natin? So, bigyan tayo ng isang example. So, kunyari sa time, sa isang bagay, nagbigay tayo ng oras. So, that is a form or types nung investment. So, pero pagdating sa financial world, ito yung mga securities na, yung mga real estate, and yung other things na pwede nating ano or pwedeng makapagbigay nung income or capital gain sa isang investor. So, magbibigay ako ng isang example. So, for example, isang investor. So, ano ba yung karaniwang tinitignan ng isang investor? Or kung ikaw, bibili ka ng isang bagay na iniisip mo, investment to, syempre. Ang titignan mo dyan is yung value ng isang bagay, tama? Kasi ang tinitignan mo, possible ba tong tumaas in future? So, hindi sila nagbe-base or affected dun sa daily fluctuation ng market. So, hindi sila katulad ng mga traders na nagbe-base sila sa fluctuate ng market. Mga traders kasi, ayun nga, pwede tayo participate dun sa in 1 week, 1 month, in 1 minute, pwede rin. So, ano ba yung difference nung trading and investing? So, simple lang naman. Kung mapapansin nyo, si trading, short term. Pero si uh, investing, long term. So, si trading, short term gains pero small profit. Si investing, long term gains pero large profit siya. Pero ang goal ng traders and investors is isa lang. Magkaroon sila ng profit syempre. Pero tandaan nyo, magkaiba yung approach. Bakit? Kasi si trader is actively nagpa-participate sa market. And si investor naman, o investing naman, is hindi. So, si trader kasi is sinasamantala nila yung daily fluctuation nung market. While si investor naman is, ang aim niya is to have a larger gains. So, kung tatanungin ko kayo, sino mas better? Si trader ba? Or si investor? So, wala namang mali sagot kung ano yung pipiliin natin dito. So, depende pa rin kasi sa iyo yan. Kung ano yung pipiliin mo, kung ano yung mas gusto mo. So, malalaman mo yan kapag malawak na yung knowledge mo sa market. So, doon mo masasabi kung saan ka ba talaga bagay or magaling. So, yun yung investing. Next natin is fundamental analysis. So, si fundamental analysis daw is a method of evaluating a company's stock or assets value by studying related economic, financial, and qualitative factors. So, this approach helps investors to determine a company's intrinsic value and potential for long-term growth. So, again, this is from Google ulit. Pero kung iintindihin ulit natin, ito yung way na kung saan i-analyze natin yung intrinsic value ng isang asset. Yung mga magagaling na investor kasi, kaya nilang malaman kung yung isang asset ba is undervalue or overvalue. So, ganun sila kagaling. Pinag-aaralan nila yung price valuation ng isang asset. Like yung mga macroeconomic circumstances or yung estado ng isang industry. So, kapag napansin ng investor na undervalue ng isang asset, ang gagawin nila, bibili nila yung undervalue na asset na yon. Kasi naniniwala sila na in the future, tataas yung value nito. So, kung mapapansin nyo, yung strategy niya is simple buy and hold lang. So, yun lang. Yun lang yung ginawa niya. So, next is technical analysis. So, ano ba yung technical analysis?
Technical analysis is a method of evaluating securities by analyzing statistical patterns and trends in their price and volume data. So it involves studying charts and technical indicators to predict future price movement. So again, this is from Google. And kung iintindihin ulit natin to, yung way or method na ginawa ng mga traders para makakuha tayo ng idea kung saan possible pumunta yung market price sa future. So, tayo mga traders kasi, naniniwala tayo na yung mga previous data is malaga. Bakit? Kasi, yung previous data yon, siya yung nagbibigay sa atin ng indication or way para makita kung saan ba papunta yung market. Tataas ba siya or bababa ba siya? Yung kahalagahan ng technical analysis. So, para mas maintindihan natin kung ano yung technical analysis, is binubuo siya nung pag-aaral natin sa price action, volume, sa chart, sa patterns, and other technical indicators. So, ito yung kailangan natin pagdating sa risk management. And tatandaan natin na technical analysis ay ginagamit ng lahat ng traders. So, kahit anong market, mapa-stocks, mapa-forex, mapa-crypto pa yan. So, ayun yung ginagamit lahat ng trader. So, ganun kalagay yung technical analysis. So, kung matututunan mo to, magagamit mo siya sa lahat ng market. So, ngayon, baka nagtataka kayo bakit itong technical analysis is applicable sa lahat ng market. So, meron kasing isang common. Ano yun? Yung human involvement. So, yung market kasi is nabubuhay sa fear and greed. Or fear, yung kumbaga yung emosyon ng mga participants. So, kapag yung mga traders kasi or investor is natatakot dun sa uncertain nung market, ang mangyayari kasi, ibebenta nila yung mga hawak nilang assets sa lower price. So, ngayon, bababa yung price ng market. And kapag naman yung excited na sila, nakita nila tumataas na yung market. So, ang gagawin nila ngayon, hindi sila magpapaiwan. Ang gagawin nila, bibili sila ng asset kasi naniniwala sila na tataas yung value nung hawak nilang asset. So, kung mapapansin nyo, ito yung dahilan kung bakit tumataas and bumababa yung market price. So, ganun yung technical analysis, ano pa natin siya. Tatakal pa natin dun sa next topic. So, ito is introduction pa lang naman. So, next natin is market trends. So, si market trends daw refers to the direction and momentum of change in particular market such as cryptocurrency market. So, it's characterized by patterns and fluctuations in asset prices, trading, volume, and investor sentiment. So, ito yung overall trend ng market. So, pwede siyang pataas, pwedeng pababa yung overall. So, meron tayong dalawang types nung trend, which is yung bull market and then yung bear market. So, simulan natin dun sa bull market. So, ano ba yung bull market? So, itong bull market, ito yung panahon na dire-diretso yung pagtaas nung market. So, nagkakaroon man ng fluctuation, pero yung direction nung market is paakyat. So, dito naman sa sa bear market, same lang din. So, kabaligtaran lang siya nung So, kabaligtaran lang siya nung bull market. So, kapag sinabi naman nating bear market, ang mangyayari dyan, yung overall nung market is pababa naman. So, ayun siya. So, dito kasi, mas nangingibabaw yung yung greed and excitement. So, mas madali makapag-profit kapag bull market. So, tandaan natin yan. And then, mapapansin natin, minsan yung market is hindi tumataas
and hindi bumababa. So, ang tawag naman natin doon is sideways movement nung market. So, may explain natin yan sa mga susunod part no sa mga susunod pa nating part nung training course. So, yun lang naman yun. Itong introduction natin for market trends. So, ayun lang yun. Si bull market, tsaka si bear market. So, basta tanda lang natin yun kung ano yung bull market and bear market. So, next natin is market cycle. So, market cycle daw is refer to the fluctuation in the economy and financial markets characterized by periods of growth and decline. So, these cycles are influenced by various factors including economic trends and investor sentiment and global events. So, ito naman, yung cycle ng market. So, mapapansin nyo, yung market, minsan nasa bull market, minsan nasa bear market tayo. So, tandaan nyo lang na yung market is hindi habang buhay mananatili sa bull market or bear market. Yes, pwede siyang magtagal. Pero, meron din handaan kasi lahat ng bagay. So, kung yung market is nasa bear market, so after nyan, ang kasunod niya is bull market na. So, basta tandaan nyo lang natin na kailangan natin nung technical analysis. Kasi doon natin malalaman kung saan papunta yung direction nung market. So, ito yung first part nung training. So, itong training course na to, first part, introduction lang naman yan. Para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga diniscuss ko kanina. So, in the next video natin na gagawin is i-explain ko na yung mga diniscuss ko kanina. So, yun lang naman yung introduction natin for trading and investing. So, binigyan ko lang kayo ng idea kung ano ba yung mga kailangan natin pagdating sa trading. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, see you on next video. So, please like and share my uh, YouTube, Facebook, and TikTok. So, thank you. Peace out. See you on next video.